Hello! Welcome sa aking channel, Chemistry na Pinadali. So, pag-usapan naman natin ang isa sa nakakalitong topic sa chemistry, stoichiometry. Oh, wag agad isiping mahirap. Subukan mo ng manood ng video. Pag-usapan natin to. So, mas madaling maintindihan ito kung ibigay tayo ng example muna eh. Kunyari, magbe-bake ka ng cupcake. Kumpleto ingredients ha, harina, asin, baking powder, etc. So ngayon, bago natin ito paghalu-haluin, tatakalin muna natin sila. Ang harina, 2 cups, ang salt, 1/2 teaspoon, ang baking powder, 2 teaspoon, and so on. So napansin mo, hindi pare-pareho ang takal nila. May kanya-kanya silang dami. So hindi pwedeng 2 tasa ng harina, 2 tasa ng asin, 2 tasa ng baking powder. Hindi ka makakabuo ng magandang cupcake. Kailangan sundin yung tamang takal. So, ganun din sa chemistry. May kanya-kanya ring dami ang mga elements sa bawat chemical compound sa mga chemical reaction. So, tingnan mo tong simpleng water molecule. Meron kang hydrogen, meron kang oxygen, at makakabuo ka ng water molecule. Pero, ang hydrogen mo 2 moles. Ang oxygen, 1 mole. At ang nabuo mong water molecule, 2 moles. So, ito yung ganitong chemical equation, ginagamit ito sa stoichiometry. So, ano gang ibig sabihin ng stoichiometry? Pag sinabing stoichiometry, ito ay computation kung paano, theoretically ha, malalaman kung gaano karami ang magiging product kung sa simula ay alam mo ang dami ng starting materials mo. So, ganun din ang pabalik. Makakaya mong matansya kung gaano karaming starting materials ang kailangan mo kung gusto mong makabuo ng ganito karaming product. So, sa pagtantya, ang mahalagang ginagamit dito ay yung mga number na naka-green. Ang tawag doon coefficient. Ginagamit yan sa paggawa ng mole ratio. So, pag sinabing mole ratio, ratio between the numbers of moles of any two substances in a balanced equation. So, napakahalaga ng mole ratio ha. Ito ang nagpapakita ng relationship ng given amount to the unknown or yung hinahanap natin sa problem. So, tingnan natin kung ano yung mga ratio, mole ratio na makukuha natin dito sa equation na to. So, ratio ng hydrogen to oxygen, 2 moles of hydrogen for every 1 mole of oxygen. Ang ratio naman ng water to hydrogen, 2:2. At ang ratio ng water to oxygen, 2 moles of water for every 1 mole of oxygen. So, pag sinabi kasing mole ratio, galing yan sa original equation eh. Ginagamit siya para makuha ang number of moles ng isang unknown gamit ang mole or number of moles ng isang known components. So, tingnan mo tong reaction na to. Meron ditong 2 moles of benzene reacting with 15 moles of oxygen, producing 12 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. So, makakagawa tayo ng mga mole ratio diyan. Halimbawa, sa benzene at oxygen, 2 moles of benzene for every 15 moles of oxygen. Pero pwede yung baligtarin ha, yung oxygen ang nasa taas, yung nasa baba ang benzene. Pareho lang yan. So, meron pang isa, yung sa oxygen at carbon dioxide. So, ang ratio naman nila is 12:15. So, gumamit tayo ng example para mas makita natin kung paano siya ginagamit. Compute for the number of moles of oxygen used if 3.5 moles of benzene undergoes combustion reaction. So, paano ba natin ito isosolve? Una, kuhanin ang number of moles ng given. Yung number of moles of given na yon, imumultiply mo sa mole ratio ng known versus unknown. Makukuha mo ngayon ang moles or number of moles ng iyong unknown. So, yun yung diagram. Natin, substitute natin ang ating given. So, yung mole na given, 3.5 moles of benzene, imumultiply mo sa ratio na o mole ratio ng oxygen sa benzene. So, ano ba yung mole ratio dito? So, pili tayo sa taas. Ito. So, pero bakit ito ang napili at hindi yung kabila? Kasi
Ang given dito, mole ng benzene. Dapat nasa baba ang mole ng benzene para makancel. Tingnan mo to. So, makakancel mo na dito yung mole ng benzene, dito yung mole ng benzene. Anong natira? Mole ng oxygen. Kasi yun yung hinahanap. So, ngayon, siya yung unit ng ating answer. So, 3.5 times 15 over 2 or divided by 2, the answer will be 26.25. Ngayon, kung halimbawa ang hinahanap naman ay carbon dioxide, so pareho lang yung process niya. Ano ang babaguhin? Yung mole ratio. So, ang mole ratio ngayon ng carbon dioxide at benzene is 12 moles of carbon dioxide for every 2 moles of benzene. So, yun ang gagamitin mo. Ang iyong magiging final answer, 21 mole carbon dioxide. How about kung water naman ang unknown? So, ganun din. Babaguhin mo rin lang ang mole ratio. So, 6 moles of water for every 2 moles of benzene. Ang answer mo, 10.5 moles of water. Okay? So, ngayon naman, try natin ang mass calculation o kaya naman ay stoichiometry calculation. Ang starting material mo ay mass. Okay? So, pagka ganong mass, kailangan convert mo muna siya sa mole. Kasi, hindi ka pwedeng kumuha ng mole ratio na gamit ang mass. Kailangan convert mo muna siya sa mole. So, pagka nakuha mo na siya sa mole o nagawa mo ng sa mole, na-convert mo na sa mole ang mass given mo, pwede mo nang kunin yung ratio ng known at saka ng unknown. That way, makukuha mo ang number of moles ng unknown. Eh, pag alam mo na ang moles or number of moles ng unknown, makukuha mo na o makukonvert mo siya sa mass, which is yun yung tinatanong. So, ito yung ating diagram. So, halimbawa, may problem kang ganito. 1 mole of nitrogen reacting with 3 moles of hydrogen, thus forming 2 moles of ammonia. So, ano ang problem? How much ammonia will be produced if 3.2 grams of hydrogen completely reacts with nitrogen? So, ano gagawin natin? Given dito, 3.2 grams of hydrogen. So, yun yung i-convert mo into mole. At dire-diretso tayo sa diagram. Okay, gawin natin siya sa ating, compute natin siya. So, start tayo sa given, 3.2 gram hydrogen. So, ito, i-convert mo sa mole. How? Kunin mo sa periodic table ang molar mass ng hydrogen. Okay? So, makikita mo dito, 1 mole of hydrogen over 2 gram. That's actually 2 gram per mole ng hydrogen. Ma'am, bakit 2 gram? Eh, sa periodic table, ang molar mass ng hydrogen is only 1. Eh, kasi H2. Ibig sabihin, ita-times mo siya sa 2. Ay, ma'am, ba't nakabaligtad? Eh, kasi kailangan makancel yung gram. So, cancel mo yung gram dito sa kabila, anong matitira? Mole ng hydrogen. Kasi yun yung hinahanap. So, 3.2 times 1 divided by 2, the answer will be 1.6 mole. So, meron na tayong mole ng hydrogen. Na i-convert natin ang mass, 3.2 gram hydrogen, into mole, 1.6 mole. So, ito na ngayon yung ilalagay natin dito sa ating mole. Ngayon, may mole na tayo. Pwede na nating kuhanin ang mole ng ating unknown gamit ang mole ratio. So, kunin mo muna yung mole ratio sa original equation. So, ano ating mole ratio dyan? 2 mole of ammonia for every 3 moles of hydrogen. Gawin mo siya ngayong computation. Makukuha mo ang mole ng ammonia. So, 1.6 times 2 mole divided by 3. Cancel, cancel. Anong natira? Mole ng ammonia. And that is 1.07 mole. Ngayon, ito na ngayon ang ating mole ng ammonia. Ito ngayon, i-convert mo naman siya sa mass. O paano naman gagawin yan? E di yung mole, i-multiply mo sa molar mass ng ammonia. So, paano uli nakuha ang molar mass ng ammonia? Molar mass ng nitrogen, 14, plus molar mass ng hydrogen, 1 times 3. Bakit times 3? Kasi NH3. So, 14 plus 3, 17. So, yung mole ng ammonia, i-multiply mo sa molar mass ng ammonia, makukuha mo ngayon ang mass. Kasi tinan mo to, pag kinancel ko tong mole, cancel tong mole, matitira grams. Yan yung mass. Yan ngayon yung unit ng ating answer. So, 1.07 times 17 divided by 1, the answer is 18.9.
So, ito na ngayon ang ating final answer. So, pwede nating maging final answer dito. 18.9 grams of ammonia will be produced if 3.2 grams of hydrogen completely reacts with nitrogen. So, ito ngayon yung long method or yung detailed method of computing stoichiometry mass calculation. So, hanggang dito na lang muna tayo ha. More example na naka-short method naman ang susunod na video discussion ko. So, kasama na din ang limiting reactant at percent yield. So, hope to see you again next time ha. Salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat.